at hindi siya nakapagtalo. Dito po, kapag ang ating nabilang Panginoon, napunta siya sa lugar, hanggang ng Tiro at Sidon, ang nais niya sana ay nakapasok siya sa isang bahay, ay hindi nalalaman ng mga tao. Pero dahil niya, nung pagkakaroon bantok na siya, dahil sa kanyang mga ginawa na mga kaladaghan, nagpapagkaroon siya ng mga karamdaman, kumbaga, sa lahat ng oras ay binabantayan siya. Kaya, saan ba siya pumunta, nalalaman ng mga tao kung saan siya nandoon at doon. Kaya ano po nangyari? Ngunit, ang isang babae na ang kanilang munting anak ng babae ay may isang kamantuman na espiritu. Pagkakay ng nabalitaan siya ay lumapit at nagpagtiraka sa kanyang pangalan. Dahil nga ng ating dakilang Panginoon ay pagpag na siya, kumbaga meron isang babae na meron po siyang anak na isang munting anak na babae na kumbaga dahil siguro sa kanyang pagnanais, nagmaling ng kanyang anak, dahil palagi pinanghirapan hanggang nagluman ng espiritu, yung mga mababang espiritu, hindi ka siya mapalaling. Kaya, kung pagkakasisyon siya, nakasyon siya ng mga kasama na bilang Panginoon, para siya'y panalingin. At sa pagsisikat niya, sabi niya, nagpagtiraka pa siya sa pangalan ng Panginoon. Ang babae nga ay isang Grega, isang Sirpinesa, ayon sa lahi, at ipinamanhit niya sa kanya na palabasin sa kanyang anak ang dilubyo. Tunay nga po ng ating nakilang Panginoon ay sa pamamagitan lamang ng kanyang pangalan, nagsisisuko na ang mga demonyo. Kumbaga, natatakot na sa ating nakilang Panginoon. Kaya po, bagamat iba ang pinangalingan ng babae ko po. Sa ating Grega, nasa Grisya o Greek. Yun po ang lahi ng babae. Pero po, dahil sa kanyang pagnanais, nalukas ang demonyo sa kanyang anak, hindi po talaga siya nagdalawang isip o panghinaan man, kundi pinagsikatan niya talagang makausap ng para ng Panginoon dahil sa lakas ng kanyang pananalig. Pero tinalis po siya ng ating dakilang Panginoon. Anong sabi sa kanya? At sinabi niya sa kanya, kabayaan mo munang mabusog ang mga anak sapagkat hindi marapa na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon sa mga aso. Bakit ganun po ang naging kasagutan ng ating dakilang? Sapagkat, ang tanong po kasi ng ating dakilang Panginoon, ipangaral mo na Ebanghelyo, tumulong muna sa may mga karamdaman, exclusive lang muna sa mga Israelite. Pero dahil nga, yung lumapit sa kanya, isang Grega, ibang lahi. Kaya kumbaga, kinakailangan mabusog muna yung mga Israelita bago yung mga nasa labas ng bansa ng Israel. Kaya kinakailangan lahat ng mga anak ng Israel ay kinakailangan maging priority. Magtamo ng kagalingan ng kanilang karamdaman at ganoon din makarinig ng Ebanghelyo. Pagalingin ang kanilang mga karamdaman. Ganun balik sa ating nabilang Panginoon. Kumbaga, hindi pa binubuksan kasi noong panahon ngayon ang pangangaral sa ibang lahi. Kahit ang pagpapagaling man ng karamdaman. Kaya yun po ang sagot ng ating nabilang Panginoon. Kaya ano pong sabi ng babae? Tapos siya sumagot at sinabi sa kanya, O Panginoon, kahit ang mga aso sa ilalim ng bulan
ay nagsisikain ng mga mumo ng mga anak. Kumbaga, inilagay naman ng babae sa isang sitwasyon na kumbaga, sa pamamagitan ng ginamit na termino ng ating dakilang Panginoon, na yung mga anak, yun yung mga Hudyo. Pero yung aso, yun mga nasa labas ng o mga hindi mga Hudyo. Ngayon, inilagay naman ng babae sa sitwasyon na kahit ang mga aso na nasa ilalim ng dulang o ng lamesa ay nagsisikain sila ng mga mumo. Ibig sabihin, yung mga nalaglag sa bawat sugo ng mga tao. Kaya, doon sa sitwasyon na yun, kung maliksi yung babae, nasagot niya agad yung sinabi ng ating dakilang Panginoon, at dahil po doon, nagkaroon po ng pag-asa na tulungan ng ating dakilang Panginoon, yung Sirofenisa. Dahil po, sa pagnanasa niya na kahit man sinalin siya ng ating dakilang Panginoon, na nagpili ng halimbawa na hindi pwede yung iba, bago yung iba, ito muna. Bago yung mga aso o mga tuta, mga anak muna. Pero dahil nga, may mga pagkakataon na may katigasan ng ulo yung anak. Paano kung maarti sa pagkain? Dahil hindi kinikilala yung nagbibili ng pagkain. Kaya nangyari, may nalalaglag. At yung nalalaglag ko, inaagapan ng mga aso. Kaya naitumit ng babae, yung sagot ng ating dakilang Panginoon, yung sa babae, naitumit ng babae sa ating dakilang Panginoon kung ano ang pinakailangan sapagkat hindi naman talaga nagiging perfect. Meron pa rin mumo. Meron pa rin nalalaglag doon sa ilalim ng gulang. Kaya po sabi ng ating dakilang Panginoon, at sinabi niya sa kanya, dahil sa sabing ito'y bumayo ka, nakalis na ang demonyo sa iyong anak. Ngayon, dito to, ibig kong sabihin dito, na ang ating dakilang Panginoon ay isa pong hindi lang karaniwang tao na nabuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan, kundi siya po ay makapangyarihan sa Espiritu bilang isang tao, bilang isang nilalang dito sa ibabaw ng lupa, sapagkat wala naman po siyang ginawa. Nagsalita lang siya sa harapan ng babae, hindi niya naman pinuntahan yung babae o yung anak ng Sirofenisa para talawin, para palapasin yung karuman-tuman ng Espiritu. Pero sa sabi lamang ng ating sabi lamang ng ating dakilang Panginoon ay naging makatotohanan na ngayon lumabas na ang demonyo. Siyempre, sabi nga ang tao, pamantayan ng tao kasi is to believe, hindi naman na nagsiling paniwalaan. Kaya nangyari, at umuwi siya sa kanyang bahay at naratnan ang anak na nakahiga sa higa at nakaalis na nga ang demonyo. Kaya po kung titingnan po natin, kung tayo po ay merong pananalig, kasi po ang titingnan natin nagmula po sa pananalig. Una, nakalitaan lamang ng babae ng ating dakilang Panginoon may kakailangan magpalabas ng demonyo. Naglakas siya ng loob sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap na kahit na dinudumog ang ating dakilang Panginoon, hindi siya natakot o nagdalawang isip, kundi lumapit siya at kinausap pa niya ang ating dakilang Panginoon. Sinalins pa siya. Pero dahil nga sa kanyang pananalig, hindi po siya pinanghinaan. Kasi yun po yung tutulak sa kanya upang yung kanyang hinihingi na lumabas yung karuman-duman na Espiritu ay magkaroon ng pangyayari. Kaya po, dito na pag-isip-isip sa babae, natutungan yung pagkapangyari ng ating dakilang Panginoon. Kaya hindi siya nagkamali sa kanyang lalapitan dahil sa oras na kausap ng ating dakilang Panginoon, totoong nangyari na lumabas na nga ang karuman na Espiritu doon sa kanya. Kaya kung pag-aaralan po natin, maging katulad lang tayo ng pananalig nitong Sirofenisa. Dahil po pagkaminsan, tayo po kasing tao
magiging marupok lalong-lalo na sa pananalig. Ang gusto natin, lahat nasa maayos na kalagayan. Lahat walang karamdaman. Lahat nasa mabuting kalusugan. Pero pagkaminsan, kapag sinabi ng magaling na, minsan hindi po kasi naiiwasan, nagkamali, bumabalik na muli. Ang ating kalagayan, na kung paano, sabi ng ating nakilang Panginoon sa kanyang mga tinulungan at pinagaling, magaling ka na, huwag ka na muling magkasala. Kasi po, sa oras po na nilabag natin, pinagaling tayo, tinulungan tayo ng ating nakilang Panginoon, pinag-iingat po tayo na huwag nang makabalik. Noong sa paraan, na pinagmulan ng ating pagkakasala, kaya tayo nagkaroon ng karamdaman. Kaya po, tayo po mga tao, tinuturuan dito ng ating nakilang Panginoon na kaya nga lahat din ng kasaysayan dito si Pilisa para siyang maging batayan ng ating pananalig sa ating nakilang Panginoon. Na yung mayroong pagsisikap, yung malakas ang pananalig at yung sinumina ng loob. Sapagkat kumbaga, kung ginawa na ng Sirapinisa, na wala na siyang ibang malapitan, maliban na lang sa ating nakilang Panginoon. Marahil tayo po mga tao, kailangan ilagay rin natin sa ating pag-iisip na wala ng sukat na kapulutan para maligtas ang ating kapwa, hindi lamang sa katarusang darating, hindi lamang sa mga kaligtasan para sa matulong sa buhay na wala ng wala po tayong ibang maasahan maliban lamang sa pangalan ng ating dakilang Panginoong Kristo. Sa kanya lang tayo lumapit at hindi niya po tayo kakaligtan. Yun nga lamang, sabi nga, may pamamaraan ng Diyos kapag ang tao ay gusto niya munang turuan ng leksyon, kaya siguro meron tayong mga karamdaman, meron tayong dinaranas ng mga problema. Ang importante po no, sa bawat sitwasyon natin sa ating buhay, dapat makakilala natin sa ating sarili yung aral na nais ipahatid ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya dumarating tayo sa mga sitwasyon na pagkamisang gusto natin sumuko o kaya bumitaw. Pero yan po ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kinakailangan palakasin natin ang ating pananalig. Huwag tayong bibitaw sa kanya sa kapagkat siya lang po ang nagbibigay sa atin ng kakahanan sa lahat ng problema na dumarating sa ating buhay. Ngayon po, meron pa tayo dito isang sitas. Dahil wala naman yung evangelist natin, susundarin natin. Sabi ko dito sa Episodio 11 hanggang sa 22, ang sabi ko dito, ito po ay sinulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Efeso para turuan, paalalahanan, sa matayong bagay, makarating sa kanila ang tinatawag niya ibang video ng Diyos. Dahil po, pag sinabi kasi ng mga taga-Efeso, ibang lahi naman yun. Bubuksan po kasi ng Diyos yung pangyayari ng ibang video para sa mga hindi, kasama na po sa mga naging target ni Apostol Pablo para marating niya at higit sa lahat, mapalaan niya ng sulat na walang iba. Ito na ngayon sulat sa Efeso. Ano ba yung sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso? Sabi po dito, kaya nga, alalahanin ninyo na kayong noong una, mga hintil sa laman. Tinatawag na di pagtutulit niyo o tinatawag na pagtutulit sa laman na ginawa ng mga tama. Ngayon po, kung aralin natin, ano po ba ang ibig sabihin ng hintil? Ang hintil, yun po yung lugar na hiwalay sa Israel. Kasi po mayroong selected na lugar ang Panginoong Diyos sa makapagpagay, piningatan niya mula doon kay Adam hanggang kay Jose, yung Israel. Ano ang purpose ng Diyos? Para doon isisilang yung buktong na anak ng Diyos. Naglaan siya ng isang babae, isang birhen, kasi magdadala ng bata. At siyempre, yung foster father, si Jose, na manangalala doon sa ipapanganak ng birhen na babae.
Kaya po, iningatan nyo ng lahat ng mga saling lahi mula kay Adam nakasulat po yan sa kanal na kasulatan. Kaya po, yung mga hintil, kumbaga, ito na po yung mga yung buksan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, nakarating na rin sa mga hintil. Sa makatulad, yung mga tao o kaya lugar na hindi nasakop ng Israel, nadat na rin ng ibang video. Kaya po, ano pa sabi dito? Yung di pagtutuloy at pagtutuloy. Sapagkat meron po kasing tipan ang Diyos sa lahat ng kanyang at tinatawag na lahi mula kay Abraham. Kasi po, si Abraham ay ginawang ama ng maraming bansa at ngayon po mula sa kanyang palakang lumabas si Ismael sa pamamagitan ni Agar, pinuli din siya at ganoon din yung anak niya sa sa babaeng malaya kay Sarai o kay Sarah sa makapwitunan ay si Isaac. Kumbaga, doon sa dalawa na yun, doon na po nagmula ang pagtutulit at puti si Abraham pinulit na rin. Kaya ngayon, ang pagkakakilanlan po kasi ng mga tunay na mula sa lahi ni Abraham, walang iba yung pagiging isang tulit na ginawa ng kamay ng mga tao. Hinuhugaran ang ari ng lalaki at yun po ang palatandaan ng lahi ng Diyos. Kaya minsan nga magtatanong tayo, bakit kaya ang mga Pilipino mula pa noong una hanggang ngayon mga tulit? Kahit po, yun po yung ibig sabihin, may koneksyon pa tayo kay Abraham. Kaya ang mga Pilipino tinutuloy. Pagkamat sabi, tanggalian o nakasanayan ng mga matatanda, pero yan po kasi ang nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya po dito, ang hintil po, yung mga hindi dinatna ng salita ng Diyos. Ibig sabihin yung nasa labas ng Israel. At yung Israel, yung bayan pinili ng Diyos. Yung mga pagtutuli ay nasa Israel at yung di pagtutuli nasa mga hindi. Ngayon po, anong ibig sabihin dito? Napos yung Pablo. Na kayo, ng panahon yaon, ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-araw lupa tungkol sa mga pipa ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Kasi po, nagpakilala nila po kasi ang Diyos sa mga Israelita. Una na, hindi lamang sa mga Israelita, nauna na sa mga ninuno. Magmula kay Adam, kay Noe, hanggang sa pagkasunod, maraming beses nagpakilala ang Diyos sa mga tao. Kaya, pinilitan niyo talaga yung kung saan siya magpapakilala. At yung mga hindi, dahil hindi na narating sa kanila ang salita ng Diyos, kaya walang Diyos para sa kanila. Pero, dahil nga, binuksan na ang panangaral ng Ebanghelyo sa mga hindi, nakarating na rin sa kanila na mayroon pa ang Diyos. Ito na po nangyari. Kumbaga, exclusive sa Israel, ipinangaral din yung salita ng Diyos, unang mga propeta, yung panahon ng ating nakilang Panginoon, ang ating nakilang Panginoon na mismo ang nangaral. At sinundan ng kanyang mga laragpita ng Espiritu Santo. Ngayon, kung pangaralan nila yung lugar ng Israel, lumabas na sila. Yun na yung pagkakataon na makarating naman sa mga hindi ang tinatawag na salita ng Diyos. Kaya ngayon, dahil po sa kalagayan ito, kinikilala na ng Diyos ang mga hindi na handang magpasakot sa kanukutan ng Diyos sa magtumanggap ng kanyang aral. Sapagkat dati walang pag-asa, walang Diyos sa sanlibutan na pero dahil sa pagbubukas ngayon, nagkaroon na ng pag-asa, nakilala na nila yung Diyos na kinikilala ng Israel at kinikilala na rin ng mga hindi. Sabi po dito, tatapwan kayo kay Kristo Jesus tayo, anong unang ko ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Kristo. Kaya po, mula nung ipakilala na ang ating nakilang Panginoon na lusa, namatay sa krus,
Kumbaga, yung pagtanggap na lang sa pamamagitan ng pananampalataya na dati noon, ang ginagawa kasing kaugalian ng mga Israelita noon, mayroong mga palatuntunan, katulan, na para lamang makatupad sa kalooban ng Diyos, kinakailangan kapag bawat isang tao na may kasalanan, magtatalaga siya ng buhay ng isang hayop bilang pangtubo sa kanyang kasalanan. Pero po, nung bumaba ang ating dakilang Panginoon, sa halip na yung hayop ang dapat na ialay dahil siya naging malinis naman sa harapan ng Diyos at wala po siyang kasalanan. Sapagkat ang iniaalay ko kasi doon yung, kumbaga, yung karapat dapat na ihain, yung pinakamagandang dapat na ihain na walang kapintasan. Dahil nga, ang ating nabilang pa rin ay wala rin kapintasan. Pagkakat siya ay nabuhay ng isang tao, naging tapat sa Diyos, sumunod sa panunumpan ng Diyos. Kaya, itinakda siya ng Diyos bilang panghain. Kumbaga, naputol na yung paghahain ng hayop, siya na yung inihain. At sa pamamagitan ng dugo ay napatawad yung mga Israelita. At pati na rin yung mga na ladagta ng salita ng Diyos na nagsisampalataya sa ating dakilang Panginoon. Kasi po, ang nangyari, hindi na yung kasalanan muna bago tubos, kundi nauna na yung pagtubos, sasampalatayanan na yung ginawang pagtubos, magkasama na tayo doon sa pinatawag ng Diyos. Kaya, yung dugo po, ang naging paraan upang mailapit tayo ni Kristo sa Diyos. Ito po yung paraan upang malinisan ang ating mga kasalanan. Sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa at biniba ang pader na nasa gitna ng nagpapahibalay. Kasi po dati noon, kapag ang mga Israelita ay nakipag-ugnayan sa mga hintil, bawal po sa kanila yun. Kung titingnan natin, hindi ba may kasaysayan dito, yung Samaritano bawal makipag-usap sa mga Hudyo. Pero ang ating dakilang tayo nang unang gumawa ng paraan para makipag-usap sa Samaritano. Kung mapunta siya doon sa hangganan, kung nasa naroon ang malungihan mo, ang nais niya lang naman makiinom, pero dahil nga siya, sa ating dakilang tayo magmula ang pagbubukas para mawala na yung pinapanggap pader o nakaharang sa pagitan ng mga Israelita o mga Hudyo at ng mga Hintil. Dahil po sa dugo ni Kristo, binuksan niya na yun, iginaba na yung pader na nakapaghihiwalay noon. Kaya nasabi, titingnan natin, tinutunan pa na yung Simon Pedro. Dahil ang pagitan na yung Simon Pedro, mababa, mula sa 4 na sulok, mayroong may mga hayop na nandun. Sabi ng Moses sa ating kay Simon Pedro, magpatay ka at kumain. Panginoon, kahit kailan hindi pa nakatipin ang hindi ng anong bagay na marumi. Kumbaga, sa pamantayan ni Simon Pedro, hindi ako pwedeng pumunta dyan sa lugar na yan. Pero sabi na namin ng Moses, huwag mong ipalagay na marumi ang isang bagay na nilinis ko na. Kaya po, napag-unawa ni Simon Pedro na binubuksan na nga ng Diyos yung pangaral ng Ebanghelyo sa mga Hintil. Kaya po, ipinagpatuloy na nila yung gawain. Kaya hindi kayo natin, mas magaan pang tumanggap yung mga Hintil. Isa sa mga Hudyo na yun ang nagbigay ng mga parusa. Una na sa ating nagilang Panginoon, ganun din sa kanyang mga alagad na sa iba-ibang uri ng kamatayan ng pinamatay nila na halos hindi natin pwedeng tanggapin kahit pakita man lang ang sitwasyon kung paano sila pinatay. Ganyan po ang mga nandoon sa ang mga Hudyo doon na tumututo sa aral ng ating nagilang Panginoon, napakababagsik nila.
sumasalungat sila sa araw ng ating dakilang Panginoon. Kaya po, nung buksan yung pader, na nagiba na, dahil po sa dugo ni Kristo, sabi nito, na inalis ang pagkakaalin sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang mga pagtuntunan upang sa dalawa ay dalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Kaya po, dito po, pinubusan na ng Diyos yung mga nasa labas ng Israel, yung mga hindi Hudyo, o tinatawag na Hintil, na dapat kung paano tinanggap ng mga Hudyo ang kapatawaran ng Diyos, ang pagiging isang karapat-dapat sa harapan ng Diyos, na kalagdan, patawarin, malinisan ang kalumunan ng mga kasalanan, ganun din ang ginawa sa mga Hintil. At yun po, nakarating na rin sa iba-ibang lugar, yung pag-nga rin, nag-expand na. Kapag marami na ang nakarinig ng Ebanghelyo, kaya marami na rin ang tumanggap ng kapatawaran. Kapagaman, dati may mga batas, tuntunan, katulan, pero nawala na lahat yun. Alang-alang po sa dugo, may binuhos, doon sa krus ng Kalbaryo ng ating dakilang Panginoon. At upang kapagkasunduin silang dalawa sa isang katawan, sa Diyos sa pamamagitan ng krus na sa Kanya'y pinatay ang pagkakaali. Kaya nawala na po yung alitan ng mga Hintil at ng mga Hudyo. Dahil po doon sa krus. Eh, hindi tingnan natin saan ba nilagay yung krus. Inilagay siya doon sa mataas na kalagayan para matanaw ng mga Hintil. Kasi po nasa bandang gilid po kasi yung Jerusalem. At sa labas ng lungsod, nandun naman yung tinatawag na Golgotha. Doon ipinato ang ating dakilang Panginoon. Kaya po siya doon pa, hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat ng tao na sasampalataya at mananalig sa ating dakilang Panginoon sa kanyang ginawang pagtubo sa sangkatauhan. At siya ay naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa isang nalalayo at ang kapayapaan sa nangalalapit. Kaya kung titingnan natin, nangaral ang ating dakilang Panginoon sa mga nangalalapit, sa mga Hudyo. Kasama na rin yung mga nangalalayo, yung mga taong walang kinikilalang Diyos. Mga tao na itinataguri nila na ang mga Hudyo ay karamanduman sa kanila, ganun din yung mga Hintil, karamanduman naman sa Hudyo. Kaya po, pamamagitan nito, ang Ebanghelyo po na ipinangaral, ito po ang nagpatibay para yung dalawa maging isa na lang. Kapag wala namang iba yung ipinagpangaral ko sa Hudyo, may kahit sa Hintil, parehas lang naman yung salitang pinanggalingan sa magkatulig mula sa ating dakilang Panginoon sa Kristo. Sapagkat sa pamagitan niya, tayo'y naipagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. Ito po yung pinagtibay ng Diyos sa pamagitan ng ating dakilang Panginoon. Na dati, mga alagad lang ng nakakaalam na nagpapatibay sa pagkakakilanlan ng ating dakilang Panginoon, una, nung tanggapin niya yung bautismo, na sinasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya ang pinanunugtan. Kung umakyat siya naman ng bundok, kasama niya si Pedro, si Santiago at Juan, nagpakilala muli ang Diyos na Ama. Nung lumaba si Moises at si Elias sa harapan ng tatlong alagad ng ating dakilang Panginoon, na naguluhan pa ng utak ni Simon Pedro. Sabi niya, mabuti ang dumito tayo. Gawa tayo ng tatlong kulong, isa kay Moises, isa sa'yo, at isa kay Elias. Pero nangyari, nililiman sila at mayroong tinig na narinig, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalimutan. Yun po, experience yun, pero naipangaral na rin yun sa mga hindi. Ibig sabihin, hindi lang yung tatlong saksi na narinig, hindi lang si Juan Bautista, kundi ibinahagi na rin sa mga hindi. Kung paano ang Diyos ay nalulugod sa ating dakilang Panginoon. At kumbaga,
dapat pakinggan din natin ang sinasabi ng ating dakilang Panginoon. Katulad ng ginawa ng mga Hudyo na pinakikinggan ng ating dakilang Panginoon, at ganoon din yung mga hindi dapat handa rin makinig sa sinasabi ng ating dakilang Panginoon. Sapagkat pinatutuhanan siya ng isang espiritu rin sa Ama. Kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay. Kundi, kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Kaya kung titingnan po natin, sa pamamagitan ng sulat na ito, yung tinatawag na taga-ibang lupa o labas sa Israel, kinikilala na sariling lupa ng Panginoon. Yung mga manglalakbay na walang direksyon, ang kanilang pinupuntahan, ay kinikilala na ng ating Panginoong Diyos na pag-aaral niya. Sapagkat, binuksan na nga yung pangangaral sa kanila at mas madali pang tumanggap yung mga manglalakbay, yung mga taga-ibang lupa ng salita ng Diyos kaysa sa mga Israelita. Bakit po? Kahit po kasi ngayon, yung mga Hudyo, ang inaakala nilang tutubos sa makatuwid bagay yung Mesiyas na ipapakilala sa kanila ay manas mula sa mataas na kalagayan. Kung lahi ng isang emperor o mataas na o hari, gano'n, yun ang inaasahan nila. Kasi ang pero dumating ko, anak ng Anduwagi, ang kinikilala ng mga karpintero. Kaya hindi po natalugod sa kanila na ibang pa ang ating dakilang Panginoon dahil sunod din pala po sa pagkakarpintero. Kaya ayaw nilang sundan yung yapak at lahat ng mga ipinangangaral ng ating dakilang Panginoon. Kaya ang ginawa nila, ipinapatok siya sa krus. Dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kanyang. Kung nakilala sana nila, dising di ipinako. Dahil nga, hindi nakilala ang ating dakilang Panginoon. Akala nila, tama lang yung ginawa ng mga Hudyo, na sa halip na yung tunay na kriminal ang dapat na parusahan, ipinagpalit tayong ating dakilang Panginoon, pinalaya si Barabas. At ang ating dakilang Panginoon, yung ang inilagay doon sa kalagayan ni Barabas para ipatok sa krus. Kaya hindi po talaga nakilala ang ating dakilang Panginoon. Pero yung mga hintil, mas madali po umunawa ng salita ng Diyos. Maliit lang yung Israel, mas malaki yung sanglibutan. Pero po, dahil nga, sa pagsisikap ng Espiritu Santo na gumamit ng iba-ibang mga tao para ang salita ng Diyos mag-expand. Marami ang manap na ng salita ng Diyos. Marami po ang nagkaroon ng pagkakataon mapalapit sa Diyos at magtamuhin ng kapatawaran ng Diyos. Kaya po, tinawag na niyang mga kababayan, yung dating hindi bayan ng Diyos ay naging bayan na ng Diyos. Na mga itinatayo sa ibabaw ng pinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang Pangulong bato sa panuno. Ito po, sabi nga, ang batong itinakwil ng mga tao ang siya din naging bato sa panuno. Yung batong yun ang ating dakilang Panginoon na hindi kinilala ng mga Hudyo, pinatay nila sa cross, pero siya po ang naging foundation o pundasyon sa pinakasulok cornerstone, sabi nga, bato sa panulo. Dahil po, ang ating dakilang Panginoon, matatag po siya. Kahit na alam niya ang daranasin niya na paghihirap, daranasin niya ang hindi kilalanin, ang ipako sa cross, naging matatag po sa niya. Minsan na nga gusto niya sumuko, pero ang sabi niya, wag ang kalooban ko ang mangyari kundi ang iyo. Dahil kung mayroong pagpapasakot ang ating dakilang Panginoon sa Diyos. Kaya po, hindi
titingnan natin, bakit gusto nang sumuko ng ating naging kasi tao po siya. May laman, dugo, may pakiramdam. Pwedeng sumuko. Pero dahil nga, sa ambisyon niya, mangyari yung kalooban ng Ama, kinakailangan talaga isakripisyo ang kanyang buhay. Sabi dito, nasa kanya ang buong gusali ay na nakalapak na mabuti ay lumalago upang gaging isang templong banal sa Panginoon. Kaya po, yung bato na yun, naging pundasyon, hindi lang isang haligi, kundi nadugtungan pa ng pader. Naging isang templo. Ibig sabihin, yung isang kanto lang, yung isang bato lang, naging kapatid-pakinabang sa isang gusali at sa isang templo, sa makatuwid bagay. Itinayo lang ng ating kabilang Panginoon ang kanyang iglesia na pinatatag at pinagtibay ng Diyos ng kanyang mga aral o salita. Kaya po, hindi lang nagtapos sa bato, hindi lang nagtapos sa haligi, kundi nagtapos sa isang gusali o templo upang sa ganun tayo kung mga tao ay maging templong banal. Ay lalagay natin sa spiritual. Kapag tayo po na nasa mababang kalagayan o mahina, madali tayong madaig, tumatalo. Ipatong lang natin ang ating sarili, yung sa batong yaon, ibig sabihin, mananan tayo sa ating dakilang Panginoon, manalig tayo sa Kanya, hindi po tayo magagabi kailanman. Kapag napakatibay ng pundasyon na nakatayo sa ibabaw ng bakong sa nakapulitagay sa ating dakilang Panginoon. Nasa Kanya, itinayo din naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Kaya kung tayo mga tao na tumanggap ng salita ng Diyos, humingi ng tawad, nagsisi at nagbalik loob sa Diyos, tayo naman yung tinatawag na itinayo ng Diyos. Upang sa ganon, sa pamamagitan natin, gamitin tayo upang mangaral ng Ebanghelyo, upang magpagaling ng may mga karamdaman, tumulong sa kapwa, at higit sa lahat, yung ipangaral natin yung kaligtasan na walang iba, hindi lang tayo ang nagtatanggap o tatanggap, kasama na rin yung mga taong naghandang makinig ng aral ng salita ng Diyos. Kaya po, yan po ang naging sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Dito po, pinapakilala niya na wala nang pagkakaiba ang mga hintil sa Hudyo. Wala nang pagkakaiba ang pagtutuli sa di pagtutuli. Wala na rin pagkakaiba ang alipin sa malaya. Kundi tayong lahat ay pinagtibay ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Siguro hindi na lang ang pagkikibago natin sa Unsento. Salamat po sa Diyos. At ano man po ang ating mga karainan o kahilingan sa Diyos ngayong buwan na ito, naway ipagkalot naman ng Diyos, magtagumpay tayo sa lahat ng pagsubok na dumarating sa ating buhay. At palagi tayong manalig sa Diyos, magtiwala tayo sa Kanya, maniwala tayo sa Kanya at hindi niya tayo pababayaan. Salamat po at isang mapagpalang gabi sa bawat